Pagpalang umaga po. Maraming salamat sa ating Panginoon para sa araw at oras na ibinigay sa atin para sa ating pagbubulay-bulay. Narito po tayong muli sa ating Grow Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang atin pong topic sa umagang to ay may pamagat na paghahanap kay Jesus, maglakbay. Samahan niyo po akong basahin natin ang ating pagbabatayang talata sa Biblia. Ito po ay makikita sa Mateo chapter 2 verses 1 to 2. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak ng hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Patnubayan ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Kapag may kamag-anak tayo na matagal na nating hindi nakikita at may nakapagsabi kung saan na sila nakatira, di ba
Very eager tayo na puntahan ang lugar at hanapin natin ang nasabing kamag-anak. Gusto natin makipagbalitaan, makipag-update at makipag-fellowship. Sa ating kwento sa umagang ito ay ganun din ang gustong mangyari, pero iba ang kanilang purpose. Nanggaling sa malayong silangan ng 3 haring mago upang hanapin ang isisilang na Mesiyas. Sila'y mga pantas na bihasa sa astrology at iba pang disciplines tulad ng palmistry at horoscope. Ayon sa tradisyon, may 3 pantas, ngunit maaaring humigit pa rito ang kanilang bilang. Sila'y matatalino, mayayaman at makapangyarihan, ngunit may nawawala. Mayroon silang hinahanap. May tanong silang hinahanapan ng kasagutan. Nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Sapagkat naghahanap sila ng hari, natagpuan nila ang hari. Nais nilang makapagtatag ng relasyon at iyon ay nangyari. Remember this, kung ano ang hinahanap mo, iyon ang iyong makikita. Halimbawa, kung hinahanapan mo ng kagalingan ng isang tao, makikita mo iyon. Kung hinahanap mo ay kapintasan, makikita mo rin iyon. Nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng tanong. Tama ang tanong ng 3 haring mago, kung kaya't natanggap nila ang tamang sagot. Mag-ingat tayo sa ating mga tanong. Nahahayag ang pagkatao na isang tao sa kanyang tinatanong. Madalas ay mas mahalaga ang ating mga tanong kaysa sa ating mga sagot. Tinanong din ni Haring Herodes sa Mateo chapter 2 verse 4 kung saan isisilang ang Kristo. Mas interesado siyang malaman kung saan isisilang ang Kristo kaysa makilala kung sino ang isisilang na Kristo. Sa halip na matagpuan si Jesus bilang hari ng kanyang buhay, natagpuan niya si Jesus bilang banta sa kanyang paghahari. Natagpuan mo na ba si Jesus bilang iyong hari? Nakapagtatag ka na ba ng personal na relasyon sa kanya? Ayon sa mga Bible scholars, ang mga pantas mula sa malayong silangan ay naglakbay ng libu-libong milya sa loob ng 40 araw upang marating ang Bethlehem. Hindi iyon maginhawa at ligtas na paglalakbay. Sinuong nila ang maraming panganib para lamang matagpuan ang Kristong kanilang hinahanap. Lahat tayo kasama sa paglalakbay espiritual. Ang layunin natin ay mapalapit kay Jesus sa araw-araw na pagsulong. Ito hindi isang sprint, kundi marathon na may tiyak na hangganan. Ang sikreto ay ang pagpapatuloy. Ang pagsusumigasig, lalo kung pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Maging kalakasan natin ang Pilipos chapter 3 verse 14. Nagpapatuloy nga ako, patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay nakakantong sa langit. Mag-ingat sa mga danger signs. Higit na mag-ingat sa mga taong magliligaw sa atin upang hindi natin marating ang ating destination. Tandaan natin, ang tukso ay hindi laging mukhang demonyo. Madalas animoy anghel. Sa Mateo chapter 2 verse 8 ay sinabi ni Herodes sa 3 haring mago, "Pumunta kayo at hanapin ninyo ang mabuti ang sanggol. Kapag siya'y nakita na ninyo, balitaan ninyo ako upang makapunta rin ako at sumambo sa kanya." Very tricky ang mundo. Akala mo'y kaibigan, pero ibubulit ka pala sa impyerno. Ingatang magpatuloy sa landas patungo sa Diyos at gagabayan tayo ng Panginoon sa landas ng tatahakin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob ninyo sa umagang ito upang kami ay makapagbahagi at makapagpuri sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama namin ngayong umaga. Dalangin po namin ingatan niyo po kami sa maghapon, nalalakaran at gabayan ninyo po ang bawat isa na magsisipasok sa kanilang mga trabaho at mga bata na magsisipag-aral. At dalangin rin po namin ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Hipuin niyo po ang kanilang sakit at bigyan ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin. Be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagkikita.
humayo at maglingkod. Thank you. God bless.